Kung may tracker ka na sa expenses, dapat meron ka din sa attendance. Sa attendance summary tracker, kita agad kung sino ang absent, present, naka-leave. Makikita mo rin dito at one glance yung data ng buong taon gamit ang Google Sheets. Pwede sa cellphone, pwede sa laptop. Tara, turo ko sa'yo. Kaalam, may sample data na ako dito ng attendance summary tracker na gawa ko para hindi na mahirapan yung mga teachers, HR, o maging ikaw kung gusto mong i-track yung mga leave mo para hindi ka nanguhula na, uy, ilan na pa yung leave ko? Present ba ako sa araw na to? Absent ba ako nito? May sakit kaya ako dito sa Monday? Mga ganun. Ngayon, ito may employee number, employee name, P stands for present, and so on. Nakita nyo? Ngayon, may ginawa ko dito ng January to December ng mga data na kung saan dito magtatrack tayo. Ayan. Kung makikita mo dito, may mga dates na dyan. Naka-dynamic yan. Nakita nyo? Kumbaga, kapag January yan, tapos year 2025, tapos ito pala yung sinasabi kong pinagpipilian. Kapag naglagay ako ng P dyan, ibig sabihin present na bilang niya isa yan. Kapag naglagay ako ng A, ibig sabihin absent siya nito. Ayan, nag-reflect. Eto naman, try ko naman tong S. Ayan, sick leave siya niyan. O, yung T. Try natin lahat. Ayan. So, naglagay ako dito ng drop-down selection ng past TL. Para, tapos bibilangin yon from summary. Kaya nabibilang niya na ganyan. Ngayon, kung sakasakali sa May, try natin. Ayan, maglalagay ako dito ng dalawang present para kay John Mark Oreta. Ayan, naglagay na ako, di ba? So, dapat tatlo na yung mag-reflect dyan, ha? O, nakita nyo? Tatlo, di ba? Next natin ngayon, alisin ko muna to. May senaryo tayo na kasi kalahati na ng taon ngayon. Gusto ko sana 2026, magagamit ko pa ba to? Yes. Pwede mong palitan yung year na to, gawin mong 2026. Tapos, pwede kang magpunta dito tapos make a copy para hindi magalaw tong year 2025 mo kung gagamitin mo na to. Tama? Tapos, dapat yung January hanggang December na mga months, papalitan mo yung year. Syempre, dapat naka-align niya na 2026. Ngayon, gusto mo sana dagdagan pa yung mga empleyado. Syempre, hindi lang naman ganito yung bilang ng empleyado nyo. O yung gusto mong matrack. Pwede mong i-drag yan hanggang dito sa nais mo na bilang ng empleyado. Kumbaga pag nakita mo, in-highlight ko yung buong row, nakita mo yung plus na yon o yung cross, i-drag mo. Ngayon dito rin, i-apply mo rin yan sa lahat ng buwan. Ganito yung gagawin mo para magdagdag ng list of name na gusto mong matrack. Ayan o, nakita nyo? Ayan. Nasa inyo na kung gaano kadami. 100, 300, ayan siya. Ngayon, apply. Sabi ko nga, apply nyo yan sa January, February, March, April hanggang December. Siya nga pala, ang maganda pala dito is pwede mo rin matrack ito sa cellphone nyo. Punta ka sa Google Sheets, connected kasi ito sa Gmail natin. Real time rin nga pala ito. Kapag nag-edit ka sa cellphone, magre-reflect din sa laptop. Vice versa. Kung kailangan mo na itong template na to, pay what you can. Nandyan sa comment section yung link. Salamat! Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.